kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Agimat laban sa mga aswang, ang huling alay, ilang buwan matapos ang ikalawang pagtutuos, muling naging tahimik ang San Bartolome. Pinamunuan ng batang si Alaya ang pagpapatuloy ng buhay sa baryo, isang bagong tagapag-ingat, dala ang agimat ng dugo't buwan. Ngunit sa kanyang mga panaginip, may dumarating na babala, kuweba sa ilalim ng dagat, altar ng mga buto, at isang dambuhalang nilalang na may 3 mukha, matanda, bata, at walang mukha. Samantala, si Inigo, ngayon namumuhay bilang mangingisda sa kalapit na isla, ay sinusundan ng mga uwak tuwing dapit hapon, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang tungkulin. Isang araw, bumalik si Amang Silvestre sa baryo, hindi bilang kaaway, kundi bilang taong nawala ng alaala. Sunog ang kaliwang kamay, at dala niya ang isang kwintas na yari sa butil ng dugo. Ayon kay Mang Igma, ito'y bahagi ng butil ng alay, isang sangkap para buhayin ng isang halimaw mula sa kailaliman, si Dumakulem, ang nilalang ng limot at dilim. Muling nagsimulang lumitaw ang mga nilalang sa paligid, mga itay-itayan, aninong ginagaya ang anyo ng mga mahal sa buhay, ngunit wala ng kaluluwa, isa-isa silang lumilitaw sa likod ng bintana, nakatingin lang, tahimik. Mula sa mga lihim na iniwan ni Lola Rosa, natuklasan ni Alaya at Inigo ang isang huling babala. Ang huling alay ay hindi sakripisyo ng dugo, kundi alaala, isang buong baryo ang ilulubog sa limot upang maipanganak ang kadiliman. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, nagtungo sina Alaya, Inigo, at Mang Igma sa dalampasigan. Gamit ang liwanag ng dalawang agimat, lamusong sila sa dagat hanggang marating ang kuweba sa ilalim ng alon, ang pusod ng limot. Doon, sinalubong sila ng 3 mukha ng Dumakulem mukhang matanda, nagsasalita ng wika ng patay mukhang bata, umiiyak ng dugo mukhang wala, may tinig ng lahat ng nakalimutang pangalan. Sa kalagitnaan ng pagbigkas ng panalangin nagmula pa kay Sanlad, pinagsama nila ang liwanag ng dalawang agimat. Lumitaw ang singsing ng Sanlad, isang selyo na kayang ikulong ang kadiliman. Ngunit upang maisara ang ritual, kailangang magsakripisyo ng isang alaala. Ako na, wika ni Inigo, habang isinusuot kay Alaya ang kanyang agimat. Ikaw na ang kwento, ako ang dapat mabura. Sa huling pag-atake ng Dumakulem, isinakripisyo ni Inigo ang kanyang buong alaala, lahat ng kanyang pagkatao. Sumabog ang liwanag mula sa kanya, tinupok ang anino, at isinara ang pintuan ng kadiliman. Pagbalik ni Alaya sa San Bartolome, wala nang nakakakilala kay Inigo, para sa lahat, siya'y alamat lamang, isang anino ng nakaraan. Ngunit tuwing gabi, sa lumang kapilya, may batang babae na nagkukwento tungkol sa isang matapang na lalaki, isang agimat, at isang huling sakripisyo, at sa huling gabi ng kwento, habang nakatingin siya sa langit, may narinig siyang pamilyar na tinig sa hangin, "Mabuti, anak, hindi na nila ako kilala, pero ikaw ang kwento ngayon." At sa ulap, may pulang panyong lumilipad, dala ng hangin ng alaala, at mula noon tuluyan ang naging malaya sa kadiliman ang baryo ng San Bartolome. Wakas.